Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kaliwan ni Ganimandal Santa Maria ay hinggil sa issue ng no palakasan sa PNP recruitment na kung saan ay isinagawa na naman ang recruitment ng ating PNP nitong mga nakaraang araw, September 4 to 11. So siguro sa ngayon ay nasa screening process o nasa sa proseso sila ngayon ng evaluation. So ang PNP ay open ngayon for recruitment para maging isang pulis. Ang nais na makijoin sa pagsiservisyo ng ating police force sa ating bansa. Nais ipakita ng ating PNP na sila ay hindi isang-ayon sa palakasan system o ang tatanggapin nila bilang pulis ay hindi nila kinikilala kung sino man ito. O in short, they don't tolerate palakasan system sa pagtanggap ng PNP sa serbisyo upang maiwasan ang sistema na mapang-abuso o maging iskalawag sa ating pulis. Yan. So, pinihag ng ating pulis mula doon sa kanya ng spokesperson na dito sa nakaraang recruitment ay ayon sa kanila no palakasan system sa PNP. So, hindi sila sang-ayon sa palakasan system at hindi nila ginagawa yun sa loob ng PNP. So, ibig ipakita nila yung kanilang integrity, ang kanilang competence at bilang pulis na walang kinikilingan. So yun. So hindi na tatanggapin lalo na involved in illegal drugs. So yun. Lalo na kung halimbawa kung yung aplikante nila involved in illegal drugs, so hindi nila tatanggapin yun. So nais nila ng mabuting proseso sa pagtanggap ng mga mag-a-apply na pulis. Ayon sa PNP spokesperson na hindi nila tinotolerate ang sa kanilang hanay ang mga scalawags at ito ay kanilang dinidismiss. Nais na may pakita na ang pulis ay sumusunod sa highest standards of integrity and professionalism. So yun yung nais pakita ng ating PNP, mga professional sila, sumusunod sila sa highest standards. So meron silang mga panuntunan sa PNP in accepting applicants o magiging isang pulis. So ayun nila ng mga involved sa drugs o any crimes or walang good moral character. So ibig sabihin mga tarantado, mga adik, yan, hindi na tinatanggap yun. So, ngayon ay ang The Critics Promotions at People Anti-Crime Promotion, yung ating anti-criminality promotions ay mariging sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang ng tao. As isyong ito ng no palakasan system sa recruitment ng PNP, ay ating sinusuportahan ito at kailangan ng PNP ng competition dito na patas nang magsisimula ng pulis mula sa training nito at mula sa akademya nito at at complete requirements na kailangan ng ating pulis. So tayo ay sumasang-ayon na walang palakasan na hindi po pwedeng hindi kumpleto yung requirements pagkatapos ay doon sa training or anumang pinagdaraanan sa proseso ng pag-recruit nila ng isang pulis. So syempre hindi dapat talaga magkaroon ng ganyang mga ganyang sinasabing palakasan system sa ating hanay ng pulisya o sa ating pamahalaan. So kailangan patas ang examination, credentials at may sumiti ang requirements para walang palakasan. At kung sino ang makapasa, siya ang matanggap. It is usual process gainman. May mga senaryo na halimbawa, the government should also be fair in law na in any joining cadets o nais na mag-join sa PNP na makaranas ng credibility problem na kung itong aplikante ninyo ay sinisira na halimbawa, nagbibintangan na halimbawa ng mga abuso sa pamahalaan, kagaya ng abuso sa PNP rin, and other influential people, ay dapat patasin nyo din na tanggapin ang mga ganyang aplikante o yung patas yung kanilang screening and
and processing ng mga aplikante. So syempre ang ating PNP syempre ay yung kanilang proseso ng pagtanggap ng aplikante. So dapat ay walang palakasan na halimbawa hindi na halimbawa sila ay anak ng mga general o may impluwensyang tao inside PNP. So yung halimbawa yung competition ng bawat mga tao ay halimbawa sa interview, so mas lamang ka na dahil sa ikaw ay anak ng isang general doon, halimbawa yun. So dapat ay ang good moral character and reference doon ay fair, hindi doon sa nagmumula sa kung sino mang nandoon sa hanay ng PNP, or ito ay kahit papaano ito ay isang reference din kung mayroong mabuting record yung halimbawa nasa PNP. Kung yung anak nila halimbawa nais maging pulis, so hindi nila ibig sabihin walang palakasan, hindi nila basta aacceptin na lamang yung isang aplikante dahil siya ay anak ng isang general. Ngayon magiging sa isang banda ay kung may good moral character yung kanyang magulang, so yun ay malaking bagay din para sa good moral character niya. Ngayon ay iba ang good moral character from other reference. So ngayon, patas ba kayong tatanggap ng isang aplikante na maging pulis kung siya ay halimbawa ang isang senaryo, yung aplikante nila sinisiraan siya ng isang kaso, halimbawa pinagbintangan siya o ano mang paninira sa isang pulis, paninira doon sa halimbawa mga magulang, pamilya. So ano ba yung stand ng PNP sa palakasan system niya dyan? Halimbawa, aside from ipapasok siya nung kanyang tatay doon sa kanyang sa PNP para mas maging priority siya kaysa doon sa iba. O halimbawa, i-bypass yung kanyang mga credential, halimbawa mga ganun. So, halimbawa yun ay in other hand, yung isang aplikante siya ay sinisiraan ng isang halimbawa abusado sa PNP, pinagbibintangan isang pangkaraniwang tao, siya ay may influence ng tao galit sa kanya. So siya ay sinasabi sa isang krimen na hindi naman niya halimbawa ginagawa at wala namang kaso, basta sinisiraan lang siya para matanggap. So ito ba ay patas ba yung PNP within that kind din also na aplikante? So patas ba kayong tatanggap ng isang aplikante na maging pulis kung ito ay napagbibintangan ng isang abusong pulis o may impluwensyang tao? Hindi ba dapat bigyan ito ng patas na proseso at halimbawa rekomendasyon din ng pamahalaan para sa credibility niya na sinisira ng mga abuso din sa pamahalaan? So dapat, kasi kapag may undue influence, mahirap na yun kapag siraan ka, so maliban na lamang yung, kasi kahit yung PNP ay patas, mayroon ng undue influence, mahirap yun. Lalo na kung mayroong halimbawa sinira sa kanya may kakilala sa PNP, so mabigat yun. So paano ang ginagawa ng PNP doon? So napalakasan sa system, di ba? Paano kung sinisiraan? Alin ang palakasan mo ron, di ba? Aside from re-recommenda yung isa, so usually naman may reference, di ba? Ang bawat mga pwede pang i-appoint, halimbawa nga sa PNP ng isang halimbawa nabot yung quota, pwede pang i-appoint ng sinuman na maaari makapag-appoint sa kanila. So ngayon ay so halimbawa yun, kinakailangan siyempre ng rekomendasyon para yung credibility nila ma-regain nila from do sa naninira. So paano ginagawa ng PNP yung kanya accommodation sa ganun para yung mga tao na in fairness na yung isa hindi papaboran, yung isa naman ay hindi naman sisiraan do sa pagpasok sa PNP. Paano kung gano'n? So paano yung fairness ng PNP yun? So sana fair talaga sila ron. Pero kung may undue influence, medyo daw, di ba? So paano, halimbawa parehas naman silang mayroong credential, parehas silang mayroong mga papers. So kung halimbawa yung isa ay halimbawa lahat
lahat sila rekomendado ng ating pamahalaan to, syempre ina-accept mo eh. So ngayon ay may sinisira ang isa. So ngayon paano mo siya tatanggapin ngayon? Yan, halimbawa sinisira siya sa droga, halimbawa maayaw nila sa droga, sinisiraan na, wala namang record na gano'n, tatanggapin mo diba, kung daw na baka hindi na agad, may bating na agad yung kanya application. So dapat fair din doon. Kung sinisiraan lang pala doon sa drug, hindi naman talaga addict, diba? So yun ang problema ron. So kung ganyan ang senaryo na matatanggapan ninyo ang mga may nararanasan ganyang aplikante. So mahirap kung may naninira at umaabuso sa isang aplikante dahil hindi ito matatanggap at ma-enjoy influence agad na usapin. Diyan, lalo na malakas ang naninira mula sa PNP rin at mga taong ma-influence. So yun, halimbawa yung isang nasa PNP, ayaw niyang papasukin sa PNP yung anak ng kaaway niya, halimbawa, di ba? Gano'n, kinagagalit niya ang tao. O tingin niya ay gumagawa ng krimen, tingin niya addict. So ayaw niya papasukin doon sa PNP. How can the PNP accommodate that? So sana fair din sila sa gano'n. Aside from na i-recommend sila ng kanilang mga tatay, mga nanay, o mga may kakilala sa PNP, halimbawa. So yun. So paano i-accommodate ang PNP yan? So dapat maging fair sila sa ganun para hindi, kung mayroong ganun na panira, baliwala yun. So ngayon ang ating tingin doon, so pwede iyon ma-regain without enjoyment ng isang kung nalalaman mo na mayroon ng nira sa'yo, pero ma-regain yun ng isang rekomendasyon din nasa sa isang pamahalaan din na yung PNP maging PNP that yung ating PNP recruitment. So sa tingin naman natin ay sinasabi ng ating PNP na nupalakasan. So sana ganun yung scenario, not just baka isang side yung scenario yung nupalakasan na ang walang palakasan sa kanila ay yung isa hindi basta nire-recommend, kasi nga pag nire-recommend ka ng isang general halimbawa, maaari kang i-bypass yung iba, priority ka, di ba? So ganun. So lalo na hindi pa kompleto yung ano mo. So yun yung sinasabi maaari na nupalakasan system. Basta tatanggapin na lang, wala nang exam, basta tanggap na agad yung isa. So yun yung sinasabi na saka na sa huli yung iba. So aside from that, ay yung sinasabi natin na mayroong sumisira ng pangalan yan sa pag-apply ng PNP, diba? So sana maging fair din sa kanila. So may bahid na agad ng equal para sa aplikante kung hindi magiging fair. Ang PNP ay dapat fair ito sa lahat ng sides, di ba? Kung gano'n, ayaw nila nung halimbawa nung involved sa drugs, yung isang aplikante sinisira na addict yan, di ba? Parang gano'n. Hindi mo pa na ba drug test mukhang iniyawan mo na agad, di ba? Parang gano'n. So sana hindi gano'n yung ating PNP na nakabase sa chismis sa pagtanggap ng kanilang aplikante. Kasi kahit complete na requirements mo, pagdating ng interview, hindi mo na siya agad parang may undue influence ka, hindi na agad maganda ang ambience mo sa kanya kasi kahit he is complete the requirements pero mayroon paninira sa kanya, medyo may bahid, di ba? So yun ang mahirap doon. Paano ng PNP paano ng mga personnel ng PNP sa recruitment nila i-handle yun? Kung mayroong gano'n na nasabihan sila sa recruitment, ito si Herbert Curia halimbawa, ito ay ganito, may ganyan-ganyan, yan ba ay huwag nyo tanggapin yan, di ba? Ano ba ganon? So paano mo i-handle ngayon yan, yung situation na yan PNP? So ano yung fairness mo doon, di ba? Kasi may undue influence na yun medyo mahirap na agad yung may siraan agad yung pangalan mo roon aside from PNP is fair talaga, pero I doubt it, di ba? Ang galon. So, hindi lamang sa inyong hanay na aplikante maging sa pribadong kumpanya, ay dapat protektado yung mga aplikante sa kanilang kredibilidad dahil kung may ganyang abuso sa PNP o influential people na mga abuso at manira at magbintang ng aplikasyon, hindi talaga matatanggap ang isang aplikante. Even he passed the exam and has good credentials and good moral character. Sa interview pa lamang, hindi na magiging patas dahil sa undue influence. So kaya dapat kailangan ng rekomendasyon dito kung ganito ang usapin, unless a company is fair and
And I doubt that na ganun. So dapat kasi yung mga kumpanya kasi ng private, iba kasi sa gobyerno. So yung gobyerno, it should be talaga hindi po pwede na talaga na mayroong ipi-favor mo yung yung application. Yung kasing mga kumpanya na mga na yung ibang mga company natin, pwede kasi na ang hinahanap aside from the credibility, yung company kasi o yung kanyang credential, yung kumpanya kasi mas mahusay na matatanggap mo yung mga aplikante na mayroong reference o yung may rekomendasyon, kasi yun ay good moral character. Yun yung pinakauna na pinipili dapat. Isa sa mga kasama sa credential, yung may good moral character na aside from passing the examination, mayroon kang credential, yung reference maganda rin, kasi yun ay magsasabi na ikaw ay good, para ikaw ay isa rin sa maging priority na tanggapin ng isang kumpanya aside from the government na sinasabi. Pero yung pribado, iba sa gobyerno. Pero syempre to give yung mga ganung mga bagay, isang malaking bagay din yun na makapagbibigay ng puntos sa isang aplikante, kasi nga may good moral character agad siya, recommendation. So yun yung ehemplo noong yun yung isang maganda. Kasi kung hindi mo kilala ang isang tao, kung parehas naman sila, pag nirekomenda ka nitong isa, mas mabibigyan mo ng priority yon, kasi inirecommend na nung credible na tao. So maaasahan mo siya at mayroon ng sa kanya, mayroon kang mapagbabasehan na ito ay nagawa ng mabuti, aside from having NBI or police clearance. So ngayon, yun na isang basehan para may good moral character. Kaya lang, kapag may undue influence, yun ang mahirap doon. Halimbawa, yung para nag-a-apply ka doon sa isang private, aside from government, o government and private, nag-a-apply ka, merong nangira sa'yo doon. Paano ka, hindi ka na matatanggap kasi siniraan ka na ikaw ay pinagbibintangan na ganito. Paano ang gagawin ngayon? So magda-doubt yung mga kumpanya, even government, sana fair din sa mga aplikante na gano'n, nakararana. So dapat protektado yung ating mga aplikante dyan. Dahil kung hindi, kawawa yung aplikante, hindi siya makakapasok ng trabaho kasi nisiraan siya. Lalo patuloy pa, di ba? Kasi hindi naman gagawa ng gano'n, di ba? Abuso o mga taong talagang wala matindi yung galit sa'yo, or kanilang iba na naiisip nila, so na out this world na sila dahil sa kapag patuloy yan So kaya dapat maging yung ating pamahalaan, protektahan nila yung mga applicant. Meron tayong protection sa applicant. Lalo na kahit reklamo mo, hindi halimbawa, kung ginagano ka pala, bakit di ka mag-file ng reklamo? Kahit reklamo mo na, sisiraan ka pa rin sa mga trabaho mo, di ba? Hanggang di sila nakukulong. Kahit nakakulong, kung may implementation, mayroon pang ibang manihira. So kaya mahirap yung ganun, di ba? So how our company and our government will handle that kind of situation. So dapat maging fair yan, na kung may ganyan mga pangyayari, hindi kayo dapat papaikto doon sa mga naninira. Dapat yung mga ganun, itatawag nyo agad sa, halimbawa yung PNP, kapag meron nanira, kung civilian or nasa PNP rin, kanilang kakasuhan dapat yun. Hindi mo pwede yung sinasabi mo, kasi bayaan mo kami na mag-select dito. Huwag mo kami bayaan, meron kaming independent selection at meron kaming pamantayan kung paano namin pipiliin. Ngayon kung manghihimasok ka, kakasuhan ka namin. Dapat ganun yung pamantayan ng PNP. So ngayon doon naman sa privado, ganun din dapat. Kapag may nanghimasok, i-report nila agad, halimbawa sa NBI or sa PNP rin, kahit nga pulis pa yan, so i-report din nila agad para maprotektahan yung aplikante. Kahit na ano pa sinasabi nila. Kasi hindi na dapat makabot pa yun dun kung mayroong ginawang krimen yun, dapat nadampot na nila yon or nakasuhan nila. Ngayon, kung mayroon ng gaganon sa kanila, naninira na ganon, so problema yon.
kahit pa sa sira ulo yun eh. Paano nakarating yun, makapag-apply na nga yun sa kanyang aplikasyon. Halimbawa, kung halimbawa ang isang tao eh, kung yung requirement ng PNP na ipasa mo ron, eh paano kasi sira ang ulo ron, di ba? Kung maipapasa mo yung requirement at makapapasa ka doon sa mga kung ano mga examination na interview, di ba? So malinaw paninirang puri yun, lalo din sa kumpanya, di ba? Ng pribado. So dapat ay yung ating pamahalaan at saka mga pribado ay mayroong malasakit at mayroon tayo dapat sana batas na ganyan eh, kung paano mo protektahan yung mga aplikant. Kapag ganyan ay syempre malinaw agad na mayroong krimen eh, kasi syempre yung iba natatakot syempre at nagda-doubt doon sa aplikante kapag pinasukan ng ganun, so hindi na agad nila tatanggapin, tapos na agad yung aplikante. So problema malaki, tapos ang karir ng tao, di ba? So kaya dapat maprotektahan sila para hindi sila risira yung karir. Yung kung bumili ng gano'n na sa gobyerno or sino man tao, papakulong agad sila nung tinatawag ng kumpanya, ipapaalam dun sa aplikante, then makasuhan nila kung di alam na aplikante yun, di ba? Maaaring di alam eh kung gano'n eh. Sa likod, sa harapan, di ba? Yung aplikante, yung kumpanya pwedeng mag-file na ng case. Eh kung ganyan pinapile mo ng case, patuloy pa, di ba? So ganun katindi yung influence. So yun ang mabigat doon. So recommendation and reference, good as credential as good moral character, maliban sa police and the clearance, to be credible, good person na tanggapin ng isang kumpanya, PNP force or government. Kahit na may police clearance pa, NBI clearance, kung may naninira sa pag-apply ng trabaho na ma-influence ay hindi rin matatanggap. Yan, kaya dapat i-recommend ng higher government at para masupalpal ang paninira o hinalang masama doon sa isang aplikante, or dapat yung mga kumpanya mandated, dapat sila ay kanila bigyan ng fairness yung aplikante, tawag agad nila sa yung makasuhan yung mga ganun para at kasi mahirap yung ganun, hindi ka talaga matatanggap doon pagka ganun ang mangyayari, kahit i-reklamo pa yun. Halimbawa yung may nireklamo ka na, eh ginaganon ka pa rin doon sa na dapat talaga yung ganyan ay ma-action na ng mabuti. Pero pag minsan yung ating pamahalaan kasi ay whitewash, kahit na ireklamo mo na ganun pa rin. So kaya dapat sana yung ating mga yung PNP yung ganyan, tapos yung mga kumpanya pagka ganyan yung situation, tulungan nila makapagreklamo yung mga ganyan in front, kasi mali yun kapag in-approachan ka ng iba, kasi mayroon kayong sariling proseso eh. Kung may sarili kayong proseso kung paano yung ina-accept yung tao, either sasalahan nyo kung tisira ulo o hindi, masasala nyo yun. Kung may drug test kayo, meron kayong police clearance, may clearance, meron kayong test para makita nyo kung ito ay matino, kung ito ay kaya niya yung trabaho niya, may credential, di ba? So ngayon ay meron sariling pagsala yung mga personnel niyan. Bakit pa pag pinakailaman na gano'n, di ba? Mahirap yun kasi batik sa isang aplikante. Kapag gano'n may adyo influence, so mahirap na matang. Sana maging fair yung ating mga kumpanya diyan. Dahil kapag may gano'n, problema malaki yun, di ba? So kaya sundin ninyo yung inyong mga kung paano kayo yung recruitment process ninyo, pamantayan nyo, and then yung batas. Kung meron, kung ano ba, bakit ginaganyan nyo, may batas tayo. Pag ginanyan nyo, dapat yan ay arrestin nyo. Ganun. Hindi mo pwede basta ganyan yan. So kayo ay pwede namin pakasuhan at pwede kasuhan din ngayon ng tao. So yun, yung mga ganang mga bagay. So ngayon, ikaw ba naman, ikaw kinakasuhan mo yung mga tao, pag nag-a-apply ka, meron pong meron pong, meron pong naninira sa akin, so inireklamo ko na. So ngayon, sana umaasa ako ng fair application dito. Sabihin mo ba sa kumpanya yun? May dinidemanda kang mga di ba? Siyempre, tuloy ka lang sa pag-apply mo, pero kung diretso pa rin. So, kaya yung ating government, maging fair dun sa action at yung mga yung mga kumpanya, kapag ganyan, lalo ng PNP, ba tumatanggap sila ng mga tao, o yung buong pamahalaan, pag tumatanggap sila ng aplikante nila, maging kapag mayroong mga ganun situation, dapat pakasuhan nila yung mga may eksena. So again, we support PNP reformations and cleansing against scalawags and abusive cops. Kailangan ng taong bayan at bansa ang mabuting pulis at hindi mga abuso at maging mga irresponsible sa tungkulin. So yan, yung mahirap dyan,
kailangan natin talaga na sinusuportahan natin yung pagre-reforma ng PNP. Lalong-lalo na yung mga maabuso dyan. Sa yung maabuso, mahirap yung nagagawa nila. Yung iba nasa salvage, iba sumisinisira nila yung pamumuhay ng mga tao. So kung ganoon, hindi sila, dapat sila ay napakasuhan at sila ay matanggal sa serbisyo kung ganoon yung nagagawa nila na kung pang-aabuso, di ba? Ayun. At hindi basta na ipinakulong dahil nga sa ngayon kung sila nakakapinsala, yun ang mahirap doon. Kaya dapat yung PNP, kung kayo may nagawang ganun, halimbawa nasira nyo yung, halimbawa meron kayong investigahan, mali kayo, i-recommend nyo dapat yung inyong nagawa ng masama para kahit pa paano makabayad kayo doon sa inyong ginagawa, nagawang pagkakamali, at least kahit pa paano. So at least magbibigay kayo ng recommendation laban doon sa mali yung pananaw. Kasi mali kayo matutusin dapat ikulong kayo. So yun. Mahirap yun dahil nagawa nyo na yun Diba? So yung ating PNP dapat ganon. Kung yung bakabaro nyo may nasira siyang hanap buhay ng isa, halimbawa aplikante, dapat ikulong yun. Kasi nakagulo siya nabag sa batas yun siniraan mo siya sa trabaho, halimbawa. Ngayon, aside from that, i-recommend nyo yung tao doon sa kung saan siya sinira. Or, even though, sala ng kumpanya pa. Bakit? Dahil may maling ginawa yung PNP, kahit kumuha pa ng police clearance yan, kung yan ay halimbawa, mayroon nakaalam na ibang kumpanya dyan, hindi na siya makakaulit doon. Kasi nga, sira na yung pangalan niya ron. Di ba? Kung ano sinasabi, halimbawa, kahit may sibilyang pang akibat siya. So, problema malaki yun. So, dapat yung ating PNP, pagka ganun, i-recommend nila yung mga ginanon ng mga police nila. Di ba? Okay. So, muli, maliwalagan ng Banal na Santa Maria ang ating pamahalaan at mamamayang Pilipino at talimain ng mabuting balita. At ang pamahalaan at mamahala ng mabuti at makatarungan at patas at ang mamamayan ay sumunod sa pamahalaan at iwasan ang paglabag sa batas. Sa gayon, nakapamuhay tayo ng mapayapa at maulad at magaan at higit ay may kaligtasan ng spiritual malay. So yun, liwanag ni Banal na Santa Maria yung ating pamahalaan. Ang mamamayang Pilipino talimahan yung mabuting balita at makasunod ang pamahalaan ay makapamahala ng mabuti, yung mamamayang makasunod naman. So yun. So yung ating yan So hindi lamang yung halimbawa yung sinabi ko senaryo. Hindi lamang yung halimbawa yung PNP may abuso. Nagkamali siya. So hindi nasiraan niya sa kumpanya. So aside makakulong siya, i-recommend siya ng higher PNP doon sa kumpanya na yun na kanya siniraan or other companies pa. Halimbawa, hindi ilatin niya pa, di ba, mga ganon. Paano kung na-controversiya pa siya, halimbawa? Nasa-suggest ng ibang mga nasa gobyerno. So dapat silang lahat i-recommend na yung ginagamit nilang tao, di ba? Kasi nisira nila yung pangalan kasi ng tao Kahit pa piyon lang yun Paano tatagay mo yung piyon kung ginagawa mo ba masama yung karakter niya, ako sinisiraan niyo pa ng kung ano. Di ba? Yun. So kaya yung ating pamahalaan, lalo-lalo na yung mga media ng mga palasawsaw sa sa mga sitwasyon nasusuportahan nyo mga abusadong pulis. Pakialam kayo ng pakialam sa ganun. Dapat nga nakatutulong kayo. Kung ang daming walang silbi doon sa media yung mga ganyan. Salik na makatulong, nakakagulo pa sa hustisya. Yung problema rin. Ba? Kaya dapat yung mga ganun pinaparusahan ng Diyos yung mga ganyan. Dapat yung ating pamahalaan maging matuwid dyan. Yung susunod-sunod sa mga media na mga walang silbi. Diba? Yun. So muli, magandang hapon sa inyo na. Sana dalangin natin na gabayan tayo ng Banal na Santa Maria. Ang mga Pilipino lahat ay mabigyan ng hanap buhay at makabubuhay ng ayon sa karapatan ng tao. O sana nagpo-promote din tayo ng karapatan. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you all. Muli, Anti-Critics Promotion tayo nakapagsabaw naman ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you all.